Good morning, brothers and sisters in Christ. Today, our topic is taken from the book of Psalm, chapter 110, verse 3. Your people shall be volunteers in the day of your power. The word of the Lord. Thanks be to God. My brothers and sisters, sino sa atin dito ang meron ng malalim na ugnayan po sa atin pong Panginoon? A relationship with God which is so intimate. Ano po ang inyo pong nararamdaman? Meron ba kayong nararamdaman na kung saan ay you have the desire to offer your lives for God's service? Meron ba kayong naramdaman na parang hinahanap nyo na at gusto nyong maglingkod sa atin pong Panginoon? Gusto mong suklian ang kabutihan po ng atin pong Panginoon. Sa dami-dami niyang ginawa sa buhay po natin, nagkaroon ka ng interest o pagnanasa na paglingkuran siya habang ikaw ay nabubuhay. I'm sure, yes. No? Because ako mismo, mga kapatid, I myself experienced that. Nakakalungkot lang sapagkat ang daming mga simbahan, ang daming mga religious community na nagkukulang sa mga taong who are willing to get involved in carrying out God's redemptive work. Kulang ang taong gustong paglingkuran ng Diyos, no? Upang ibahagi ang mensahe po ng atin pong Panginoon doon po sa mga taong hindi pa nakakarinig sa Kanya pong mga salita. Alam niyo po, sa totoo lang, ang kailangan po ng simbahan ay hindi po panawagan for volunteers. No? Ang kailangan po ng simbahan o ng isang religious community ay yung kapangyarihan ng Diyos na dapat po ay maghahari sa puso po ng bawat miyembro, ng bawat po parokyano. No? Sapagkat kung ang puso po at kapangyarihan po ng Diyos ay maghahari sa puso ng isang tao, ako'y nakakatiyak na hindi po talaga magkukulang ang mga volunteers, no, para po sa gawain po ng atin pong Panginoon. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, kapag tinanong mo ang isang Kristiyano kung ano ang mahalagang gawin sa simbahan, kalungkot sapagkat ang kanila pong nagiging tugon ay hindi po misyon ang nagiging priority. This is because we have lost track of why God's called us in the very first place. No? Nawawala na po kasi tayo doon po sa kung ano ba ang dahilan kung bakit po ba tayo tinawag po ng atin pong Panginoon. Sa totoo lang, hindi po tayo iniligtas ng Panginoon sa atin pong mga kasalanan upang tayo po ay mapabilang na sa langit. No? Kundi tayo po ay tinawag ng Panginoon at Kanya pong iniligtas sapagkat nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng malalim na ugnayan po sa Kanya
upang atin pong ipagpatuloy ang kanya pong gawain dito po sa mundo. No? Sa totoo lang, wala pong ibang makapagpalaya sa atin pong natural self-centeredness, kundi ang kapangyarihan po ng Diyos. His power will reorient us towards the mission of God. So brothers and sisters, sa araw na ito ay let us ask God. Hingin natin sa atin pong Panginoon na nawa ay ibuhos niya sa atin ang kanya pong kapangyarihan. No? Ang gagawin lang po natin mga kapatid ay buksan lamang po natin ang atin pong mga puso upang maluwag nating tanggapin ang kapangyarihan po ng atin pong Panginoon. Punuin natin ang atin pong mga puso ng kanya pong pagmamahal, at itong pagmamahal na ito ay atin pong ibahagi sa atin pong mga kapatid na nawalay po sa atin pong Panginoon. Ipadama natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos katulad ng pagmamahal na atin pong nararanasan sa piling po ng atin pong Panginoon. Kaya kung tayo man ay tinawag po ng Diyos para po sa isang gawain, sana po ang atin pong magiging tugon sa atin pong Panginoon ay, "Here I am, Lord. Send me." And with that, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, and may God bless us all. Amen.